there's that question in my mind na ano bang meron sa akin? Anong kakaiba sa akin? Sinumpa ba ako ng panahon? Sinumpa ba ako ng tadhana? Lumaki sa wasak na pamilya si George kung kaya't madalas siyang mapag-isa. Mas gugustuhin ko na lang na nasa loob lang ako ng bahay. Nabibilital ka ng iba at nakukutya. Tinatawag akong iniwan ng mama, ganyan. Hindi kompleto yung pamilya, parang ang laki ng kulang. Dahil sa nangyari, isang kaisipan ang nabuo kay George. Meron akong doubt sa sarili kung ano talaga yung sexuality ko. Like for example, sa pagsusuot, pagdadamit, mas gusto ko yung pangbabae. Mas gusto ko yung mga activities na mga pangbabae. Kaya mas madalas ako mabuli. Hindi nagtagal, niyakap ni George ang pagiging isang babae at nagkaroon din siya ng bisyo. Nag-enjoy ako ng sobra kasi nagkaroon ako ng freedom. Gustong-gusto kong i-prove sa kanila na may mga kaya akong gawin. May mga time na nananalo, may mga time na natatalo. Hinanap ko yung sense of belongingness because yun yung masakit na part ng pagiging bakla. Yung feeling ng ibang tao, kakaiba ka. Pilit din niyang hinanap ang pagmamahal sa kapwa lalaki. Subalit, Laging nale-left behind. Bumalik na naman ako doon sa nararamdaman ko na hindi pwedeng maging perpekto ang buhay ko. sa isang pagkakataon, nakahanap siya ng trabaho bilang caregiver. Doon ay naimbitahan siya na dumalo sa isang pagtitipon. Nagpipray yung pastor. Unti-unti kong nararamdaman yung presensya ni Lord. May bumubulong sa akin na, halika dito. Kung mawala ka dyan, kung saan ka ngayon, halika rito. At that moment, I was so overwhelmed talaga. I could say the power of the Holy Spirit. Unti-unting binago ng Diyos ang buhay ni George. Binitawan niya ang dating pagkatao at bisyo. Hangad din niya na maibahagi ang naranasang pagbabago sa kapwa. Kung binago niyo pa ako, gusto ko rin magbago ng buhay ng iba. Habang dumadating ang mga pagsubok, mas lalo tayong hindi binibitawan ni Lord. Mas lalo siya nagpaparamdam sa atin. Sa kanyang paglaya sa tanikala ng nakaraan, napatawad din niya ang mga taong nakasakit sa kanya. Pinalaya na ako ni Lord bakit ko pa pahihirapan yung pakiramdam ng ibang tao? Bakit ko pa babalikan? Pinatawad nga ako ni Lord, so pinapatawad ko sila. Dagdag pa rito, nabiyayaan din si George ng kasintahang si Pearlie. At noong December 2022 ay ikinasal sila. Hanggang ngayon, hindi pa rin ako makapaniwala na, wow, may asawa na pala ako, may life partner na pala ako. Hindi ko ma-imagine yung ganun. Kasi hindi ko talaga expect na ibibigay agad-agad ni Lord yun. Serving God together, napakasarap sa pakiramdam. Sharing the same passion, singing for the Lord is the best experience nararanasan ko lalo't kasama ko ang aking asawa. Being husband and wife is the most kilig moments of my life. Sa lahat ng pagsubok na pinagdaanan ni George, ito ang kanyang napatunayan mula sa Diyos. It's never too late to go back to the Lord. Because ang tagal-tagal ko nawala sa Kanya. And tumingin ng diretso kay Lord. Sana mas mahaba yung panahon na naibigay ko sa Kanya. Yung sinabi ni Lord na, my child, I will never leave you until you reach eternity. I am George Basilio, fearfully and wonderfully made by God.